dadalhin po sa atin ni Sister Jen Daduli. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isa nga po ng palakpak po, malakas na palakpak para po sa ating Diyos. Mabuhay sapagkat sa kabila po ng mga sitwasyon po, mga nangyayari, pagsubok sa ating buhay ay siya po ay mabuhay. So, ako din po nagpupulit at papasalamat din po sa Panginoon dahil muli po ako po ay nakatayo po sa inyong pong harapan. Parang last month tayong last. And last week naman ako po ay nagmensahe po sa JCWC naman po sa prayer meeting po doon. So, salamat po sa Panginoon dahil muli po tayo nabigyan ng pagkakataon ng privilege po na makapag-share po ng salita ng Panginoon Diyos. Maging ganoon din po, salamat po sa Panginoon sa patuloy na mag-ingat niya po sa amin. And kay baby po ngayon, salamat sa Panginoon dahil kasama po natin si baby ngayon kahit siya po inilalagnat. Ano po siya, 37.5, ganyan, 38. Galing po siyang pagpanahilot, pinahilot po natin po siya. Kila Ate Jen Ugay. So, yung mama po ni Ate Jen nagpihilot. So, yung po may pilay din po kasi malikot na ang bata. So, malabas na rin po yung ano niya, sa bagang. Kaya po siguro. Pero, yun po, salamat po sa Panginoon kasi ganyan pa rin po siya, makulit pa din, maliksi pa din, malakas pa rin kumain, madaldal pa din. Kaya, salamat po sa Panginoon sa mga bagay po meron. And, ayun po, bago po tayo patuloy na magsimula, tayo po lahat po ay manalangin. So, yes Lord, hallelujah. Salamat Panginoon Diyos sa pagkakataon po ulit nito na inyong po Panginoon pinagkaloob Panginoon sa akin upang makapag-share po ninyo po salita. Ikaw Panginoon ang manguna, ikaw Panginoon ang magsalita po para sa akin sa gabi po ito at ang inyong po mensahe mangyari o God sa gabi po ito o God. Maraming pong salamat sa iyo po na pinagkakatiwala lahat ng mga bagay po na ito. Samahan po kami na inyo po banal na Spirit. Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, sino po nakakaalala po sa atin nung last na dala ko po na mensahe sa mga nandito po last time. Sa akin po, fresh pa po siya kasi kakamensahe ko lang po ulit last sa Mabuhay, sa JCWC Mabuhay, yun din po yung aking shinare. So sa mga nakakaalala po, ang title po natin nun is, yes, Dear Fragile Christian. So ngayon naman po is Dear pa din. Dear pa rin. Pero bago ko po i-reveal yung ating po na title po ngayong gabi, meron po ba dito sa atin yung, for sure meron po sa atin, yung meron isang bagay na talagang nakakapagpasok ka sa kanya. Kunwari, may maamoy ka na, masusuka ka na, makita mo pa lang, or pagkain, ayaw mo talaga itong pagkain ito, pag natikman mo ito, masusuka ka talaga. Yung gano'n. Or makita ko pa lang doon, masusuka ka na. Makita mo pa lang ito, masusuka ka na. Yung talagang masusuka, hindi mo kayang itik. Ganon. Siguro lahat naman po tayo may ganon. Kasi ako hindi ako kumakain ng antsara. Pero pag natikman ko siya, parang nakakasuka. Ganon. Nakakasuka. So, for sure, meron po sa atin, di ba, iba pag sumakay ng rides, hindi talaga kaya. Talagang pag nakasakay sila sa roller coaster, pagbaba nila, masusuka talaga sila. So, meron po tayong mga iba't iba. Alam ko na meron po tayong mga ganyan na bagay. So, kaya ko po ito nasabi kasi atin po siyang pag-uusapan ngayon. Dahil si Lord rin po ay meron din pong bagay na hindi rin po kayang matake. Or meron din siyang bagay na nakakapagpasok ka sa Kanya, nakakapagpasok ka kay Lord. So yun po yung title po natin ngayong gabi. Title po natin ay Dear Joke lang po. Dear Lukewarm Christians. Amen? So atin po buksan ang Bible po natin in Revelation chapter 3 verses 15 to 20. Revelation chapter 3 verses 15 to 20. Babasahin ko po sa Pinoy version. Alam niyo naman po Pinoy version. Sabi po dito, verse 15, alam ko ang mga ginawa mo. Alam ko hindi ka malamig, hindi rin mainit. Sana malamig ka na lang o kaya mainit. Verse 16, pero
17, sinabi mong mayaman ka, angat sa buhay at wala nang kailangan pa, pero hindi mo alam na miserable ka. Kawawa, mahirap, bulag at hubad. Kaya ang advice ko sa'yo, bumili ka sa akin ng pure na gold para yumaman ka. Bumili ka rin ng mga puting damit para may maisuot ka at matakpan mo yung pagiging hubad mo. Nakakahiya. Bumili ka rin ng gamot na ipapahid mo sa mga mata mo para makakita ka. Verse 19, sinasaway ko at dinidisiplina ko yung mga minamahal ko. Kaya magpursige ka, magsisi ka at talikuran mo ang mga kasalanan mo. Verse 20, last verse, makinig ka. Nakatayo ako sa may pinto at kumakatok. Kung may makarinig sa boses ko at magbukas ng pinto, papasok ako at magkasama kami kakain. Puri ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Alam mo po, very familiar po tayo sa verse po na ito. At even yung salita po na lukewarm, ay pamilyar na rin po tayo. Narinig na po natin ito before. Pero alam niyo po, ito po ay very important. Sobrang importante po ito. At ito po ay last letter po ni Jesus sa 7 po na letters niya sa 7 po churches. Sino po nakakaalam nito pong 7 churches po na ito? Sa pagkakaalala ko nung pandemic, na ano po ito, parang na-series po ito ni Pastor Arnold, itong 7 churches po nito. So ito po yung Church of Ephesus, Smyrna, Church of Pergamum, Church of Thyatira, Church of Sardis, Church of Philadelphia, and last po ito yung sinusulatan po ni Jesus na pag-uusapan po natin ay yung Church of Laodicea. Ito po yung letter po niya para po sa Church of Laodicea. Makikita po natin dito na kapag binalikan po natin yung mga letters po niya from doon po sa first na church hanggang sa pang-anim po na churches, makikita po natin na meron pang mga papuri, parang meron pang mga compliments. And then after ng compliments, may rebuke. Pero dito po, sa last letter po na ito, sa church po ng Laodicea, wala na lang pong compliment. So ibig sabihin, medyo mabigat. Medyo mabigat po ito. Puro rebuke at correction. Ganun po. Ito lang po yung walang compliment, rebuke agad at kino-correct po agad. Ano po yung issue nila dito? Ang church po na ito ay naging lukewarm na. Yun po yung issue po dito. Ito pong letter ni Jesus sa pag-usapan po natin ay para po sa mga lukewarm po ng Christians. Diba? Pag sinabi pong lukewarm, ito po yung mga nasa gitna. Ito yung mga naniniwala kay Jesus pero ayaw pumunta sa extreme side. Ayaw magpakabaliw kay Jesus. Diba lagi tayo narinig sa IT, yung hindi tayo naiintindihan, parang baliw na ang tingin nila sa, wala na sa katinoan ng pag-iisip. Kasi lipad ng lipad pero walang pera. Diba po? Ayaw magpakabaliw kay Jesus. Ayaw magpaka-fanatic kay Jesus. Ayaw maging radikal. Yung lukewarm, gusto nila, dito lang sila. Ayaw nila ng tulad ng iba na inaakyat sa next level. Ayaw nila na inaakyat yung relationship nila sa Panginoon into next level. Background po, konting background po sa Laodicea. Ang Laodicea po, isa po siyang mayaman po na city. So 35 years before po nasulat ito pong letter na ito, nagkaroon po ng malakas po na earthquake or lindol at nasira po itong buong Laodicea, itong city nila. So, marami pong gustong tumulong sa city nila, yung Rome, ganyan, tutulong sa mga mayayaman na bansa. Pero hindi in-accept ng Laodicea yung mga help na gusto pong magparating sa kanila. Kasi nga, mayaman nga naman sila. So, ayaw nila mag-accept. So, ibig sabihin, parang meron silang pride na mayaman kami, kaya mag-accept ng na kaya namin, meron kaming budget, kaya namin yan. And, pinakita po talaga nila na kaya nila at mga mabilis na restore nila yung kanilang city. Agad-agad na restore po nila. At sila po, ito pong Laodicea, kilala po sila sa mga malalaki pong mga theaters, kilala sila sa mga malalaking stadiums, shopping centers, ganyan. Kung isipin po natin ngayon, para silang Las Vegas.
Vegas, ganyan. Parang Dubai, parang ganyan sila. Pero ancient. Yung parang ancient na, parang makaluma or ancient. And, pero kung titignan natin yun, parang ganyan po sila. Sobrang mayaman po yung city po nila. Kumbaga kung iisipin natin, nasa kanila na yung lahat ng bagay or lahat ng pwede mong makita sa isang city pag gugustuhin mong tirahan. Ganun po yung Laodicea. So, we can say na lahat or majority po ng mga nakatira doon is mga mayaman. Parang ganun po. Diba? Kasi lahat nandun mga malalaking stadiums, theater, shopping center, ganyan, gold, sabihin natin, kasi nga mayaman. And eventually po, meron po mga naging mga Christians sa Laodicea. And ito pong letter po na ito ay para po siya sa mga Kristiyano po sa Laodicea. And sabi po ni Jesus, nabasa po natin kanina, sabi niya, I know your deeds. Sabi niya sa verse 15, alam ko ang mga ginagawa niyo, alam ko ang mga ginagawa mo, I know your deeds. Diba? Sabi niya, kung sa tingin mo, maiitago mo yung sitwasyon mo sa akin o sa mga taong nakapaligid. Ganyan. Pwede mo maitago sa mga taong nasa paligid po natin. Pwede natin maitago yung mga kalagayan natin or yung mga sitwasyon natin, secret natin sa kanila, pero hindi po sa Panginoon. Kasi alam po niya, nakikita po niya ang lahat. Sabi nga po, di ba sa description po ni John, Jesus, yung mata ni Jesus is full of fire. Diba? Meaning, kaya niyang mag-x-ray, kaya niyang mag-discern, and alam niya kung ano yung talagang totoong nangyayari po sa ating pong mga puso, sa ating pong mga buhay. Yung mga hindi pa natin alam sa sarili po natin, kaya po yan i-reveal ni Lord sa atin. Kaya ito pong mga letters po, ito pong letter po na ito, ganito po siya. Alam niya po yung lahat. Meron siyang kino-comment, di ba sa ibang mga letters niya, meron siyang kino-comment dito, meron siyang rebuke sa'yo. Pinapakita niya ito yung status ng buhay mo. Ikaw hindi mo pa alam, pero si Jesus alam niya. Sinasabi niya ito yung i-comment ko sa'yo, ito yung re-review ko sa'yo. Ito yung status ngayon ng buhay mo, ng spiritual life mo. So ito po yung sinasabi ni Jesus ngayon sa letter po niya para sa Laodicea. Parang sabi niya, parang may iba. Iba yung sinasabi niyo sa pinapamuhay niyo. Iba yung sinasabi niyo, pinaniniwalaan niyo sa totoong status ng inyong mga buhay. Kumbaga kontra sa mga sinasabi niyo. Ganun. And ni-reveal po ni Lord that you are neither hot or cold. Diba? Very familiar po tayo dito, narinig po natin. Now, kapag narinig po itong hot and cold, big deal po ito sa kanila, sa mga taga-Laodicea. Bakit po? Tanungin niyo po ako bakit. Yan. Baka pangit? Ano pangit? Bakit? Kasi po, kung meron pong weakness ang isang pong city, yun po yung supply po ng tubig. Yung supply po ng tubig nila. And ang Laodicea po, meron po silang katabing city miles away sa kanila. Ito po yung Hierapolis at yung Colossae or Colossae. Ito po lang parang siya bigkasin. Colossae or Colossae. At doon po sila nakuha ng tubig. So yung Hierapolis po, meron po silang, mayaman po sila sa hot spring. Yan. So sa Hierapolis, doon po sila kumukuha ng mga may init na tubig. So, hot spring, pagka tinignan naman po natin, alam naman po natin maraming mga health benefits din naman ang hot na tubig, di ba po, ang hot spring. Nag-improve ng blood circulation, di ba po? Kaya minsan kapag ganun po tayo sa sauna, di ba po, sa sauna, ganyan. Maganda, nakaka-improve po siya ng marami po siyang health benefits. Kapag sinerge po ninyo, sabi nga ni Ate Jo, i-gargle mo lang yan. And sa Colossae naman po, or Colossae naman po, meron din naman silang pinagkukunan, which is mayaman po sila sa cold spring. Kung sa Hierapolis, hot spring, dito naman po ay cold spring. And alam din po natin, marami rin pong health benefits sa malamig po na tubig. Di ba nauuso po yan, naglalagay
naglalagay talaga sila ng maraming yelo sa isang tub, tapos talagang nagdidip sila doon. Kasi nakaka-improve daw po ito ng mental health. Sabi nga nila kapag masakit daw yung ulo, tubog mo lang yung daliri mo sa malamig na tubig, mawawala yung migraine mo. Marami po, nag-improve ng immune system, marami po health benefits. Cold spring. Minsan po, meron po Laodicea na festival po ng tubig. Minsan, yung mga mayayaman, nauna sila sa pila. And then, mararanasan nila yung hot, mararanasan nila yung cold. Pero, yung mga nasa dulo, hindi na. Lukewarm na yung mararanasan nila. And ayaw po nila yun. Hindi po nila gusto yun na lukewarm yung mararanasan nila. Kaya yung neither hot nor cold po na sinasabi ni Jesus sa letter po niya, malaking bagay po yun sa kanila. Kasi ayaw po nila ng lukewarm. Kung bagay, di ba sabi ko po kanina, si Jesus dinire-reveal niya yung status mo eh. Gagamit siya ng malapit sa'yo na status para mas maintindihan mo. Kaya, pero tayo po di ba minsan mas gusto natin yung maligam-gam, lalo pag naliligo, di ba? Pag malamig, lalo ngayon, December, malamig, ulan-ulan, pag may bagyo, ayaw maligo. Yung iba nakakatagal ng 3 araw, hindi maliligo. Kasi malamig. Okay lang po yun, pero sa spiritual life po natin, hindi po yun okay. Amen? Isusuka po tayo ni Lord. And ito pong sinusulatan, naiintindihan po nila yung sinasabi po ni Jesus Christ. And sabi ko po pala, si Jesus, gumagamit siya ng image na very familiar dun po sa culture po nila para mas maintindihan nila. Sabi po doon sa verse na binasa natin, gumamit siya ng word yung gold kasi nga, they are wealthy. Yung sabi, magsuot ka ng damit kasi nga, dun sila sa textile. And sabi, yung gamit sa mata kasi nagpo-produce po sila ng gamot sa mata. Kaya yun po yung mga ginagamit ni Lord dun sa letters po niya. Diba? Minsan pag nagbabasa po tayo ng Bible, pumasok po tayo dun sa kultura. Kasi meron pong point or pinu-point out po si Lord sa atin. Like parang tayo po, for example, 100 years na yung lilipas or lumipas. And then naisulat po tayo. Pwede yung language po natin, hindi na siya naiintindihan ng future. Like yung mga ano ba yung mga language natin ngayon na sabihin natin, yung mga chika, chaka, yung mga ganyan. Sabihin natin, sa susunod, after 100 years, hindi naiintindihan ng iba. So ngayon, yung nagkukwento, yung nagsasalaysay, sasabihin niya, ipapakita niya, yun ang nangyayari sa panahon natin. Merong Facebook, merong Instagram, merong TikTok, di ba? Merong Twitter, para maintindihan talaga. So, gano'n yung ginagawa ni Jesus. Gumagamit siya ng mga image, ng mga descriptions or illustrations para mas maintindihan nung magbabasa. So, naiintindihan po nila. Parang sinasabi ni Jesus, sandali, wala na kayong silbi. Gano'n na yung sinasabi, wala na kayong silbi katulad ng isang lukewarm. And they hate it. Sabi ko ako na, di ba, they hate it. Wala kayong silbi. Hindi kayo nagsaserve ng healing sa spiritually sick. Di ba yung hot spring? Nor, hindi kayo nagbibigay ng refreshment sa spiritually weary. Yung cold spring po kasi, hindi ka hot, hindi ka cold. So, wala ka ng silbi. Parang ganun yung sinasabi, pinaparating ni Lord. Diba? Sino po sa atin dito yung ganyan? Yung nasa gitna ka. And I pray na wala po sa ating ganun. Amen? Ang laki po ng naging impact po sa kanila noon. And ginamit po yan ginamit yung example po na yan. And yan po kasi yung nangyayari sa kanila sa panahon po nila ngayon. Sabi, verse 16, sa binasa po natin kanina, because you are lukewarm, I'm about to spit you out. Sabi po doon sa letters, I'm about to spit you out. Alam niyo po kapag lukewarm ang iniinom nila, parang nakaka-disappoint. Ganun sa kanila, nung panahon po nila. Pasok po kayo sa kultura nila. Pero sa atin ngayon, ano naman kung maligam-gam? Yung iba nga, lalo yung mga senior, mas gusto nila yung maligam-gam kasi di ba, mabilis nagkaka-sore throat, mabilis,
Di ba? Ngayon, parang wala na. Walang, okay lang, maligam-gam. Pero sa kanila, big deal po sa kanila yun. Sabi sa letter, pag nagiging lukewarm na kayo, I'm about to spit you out. Sabi, meaning po ng word na spit or vomit, isusuka. Sabi po ng dictionary, ni gargle. Sabi ni Ate Jo, gargle. Meaning utter rejection or supremely disgusted. Di ba parang, nakakadiri, isusuka parang, di ba? Talagang nakakadiri, isusuka. Ganun ang ibig sabihin ng spit or vomit, isusuka. E isipin niyo po, yung taong gagamit ng word po na ito, na isusuka kita, nakakadiri, nakakakwenta. Di ba? Ibig sabihin talagang, nakakadiri talaga. Lalo na kung si Lord, yung gumamit na po nun, di ba? Ibig sabihin, isusuka ka ni Lord. Masakit po yun pag tayo pong nasabihan nun. Kapag hindi ka malamig o mainit, isusuka kita, meaning wala ka na silbi, wala kang silbi. Pwedeng attendee ka lang sa church, Christian ka, pero attendee ka lang, attend ka sa church, pero walang passion at all. Walang pinapakitang passion, apathetic na lang, hindi ka na interesado, attend ka na lang, gandong ka na lang. Pero pag sabi, may evangelism tayo, may training tayo, meron tayong conference, wala, hindi ka interesado, complacent, comfortable na lang tayo sa pursuit natin kay Jesus, hanggang doon na lang tayo. Sabi ni Jesus, I rejected. Nire-reject ko kasi nire-reveal po ni Lord. Sabi niya, tignan natin yung mga pinagkatiwala ko sa atin, sa inyo. Diba? Huwag natin yung mistaken na porket nasa church ang tao, nagsaserve na sila. Or porket sabi natin, nagsaserve sila, mag-add sila online, nagla-like sila, nag-heart sila. Sabi ni Lord, check them. Kaya yung mga grupo po natin, i-check po natin sa breakout groups. Kasi baka po lukewarm na sila. Baka uma-attend sila, nakikita natin, pero baka lukewarm na po sila. Baka nire-reject na po sila ng Lord. Or baka nire-reject na pala tayo ni Lord, baka lukewarm na pala tayo. And hindi po yung kaya i-tolerate ng Panginoon. Alam niyo po, yung puso ko ngayon is nag-grieve. Kaya po ako nakarating po sa topic po natin ito. Nung Sunday night po, pag-uwi namin, nagkaroon po kami ng meeting sa bahay ng band po namin ng Grace Worship para nga po sa nalalapit po ng conference sa worship conference po ng IT. Dahil na-invite rin po kami na tumugtog po doon. So nag-gather po kami, nag-usap-usap kami. And ano po namin to? Nadaanan po namin yung topic ng about dito kasi dami na po talaga na lukewarm Christians ngayon. Sobrang dami na po. Come and go ang mga tao. And nasagasaan po namin, natamaan po namin ito pong usapin po nito. Nakakalungkot po, pero yun po yung totoo. Milyon pong Kristiyano ngayon, yung lukewarm po na Christians. So, kaya po, nag-come up po tayo dito sa topic po na ito ngayon. So, ano po ba yung lukewarm Christian? Bakit sinabi ni Lord na lukewarm po yung Laodicea? Lukewarm, ito yung mga ayaw po nilang tumodo kay Lord eh. Sabi ko kanina, ayaw nila ng extreme side. Attendee lang, sasamba-samba lang, sisimba-simba, then uuwi tapos. Ganun lang. When we say lukewarm Christians, number one, when we say lukewarm Christians, sila po is they love themselves and money. Lukewarm Christians po ay mahal nila yung sarili nila, mas mahal nila yung sarili nila at ang pera. Di ba pwede yun? Ang kultura po ng Laodicea nung panahon po na yun, worldly and vanity. Puro sarili. Sobrang vain. Napapansin niyo po sa panahon natin yan, sobrang vain. Alam mo masyadong mga kabataan eh, pero yung mga kabataan yan, sobrang vain. Selfie dito, selfie doon, flex dito, bagong kotse, bagong bahay, bagong ganito, bagong sapato, sobrang vain. Puro sarili, di ba? Madami po ba talagang Laodicea ngayon? Totoo kasi, yes, ganun po yung kultura ngayon eh.
mga Christians pa yung nahahawa. Nagkabaliktad na. Or I should say, na yung mga Christians po ngayon ay hindi pa rin po nabasa. Hindi pa rin nabasag yung kultura ng Laodicea. Diba? Dapat nga po, diba, supposed to be kapag tinanggap na po natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, dapat matagal na po nabasag yun eh. Tagal lang nabasag yung kultura po or mundo po ng Laodicea. Yung ganun. Diba? Romans 12:2, ano pong sabi doon? Diba? Do not conform to the patterns of this world, but be renewed in your mind. Romans 12:2, di ba po? Let the Lord renew or renewed your mind. Yan, makikita pa din natin po dito na pareho. Still, vain pa rin po. Mahal pa rin, mas mahal pa rin nila yung sarili nila, yung pera nila. Diba? Nakita naman natin po, they take pride. Kasi nga marami silang pera eh. Meron silang wealth, meron silang ipagyayabang. Kaya ingat po tayo dyan. Yan po ang ginagawa at tina-target po. Ganun din sa social media. Yung social media na po, napakadelikado din po niyan. Yung gawin po, ang target po niyan is gawin po tayong lovers of money and ng mga sarili natin. Pansinin niyo talaga sa My Day, Story, Notes. O ngayon may notes na rin po sa sa Facebook. Makikita niyo dyan, lalabas ng mga saloobin. Nangyayari po yun ngayon. We are living in a culture na too vain talaga and too worldly. Kaya di ba paggising po sa umaga kung hindi po nagde-devotion ng isang Kristiyano, Facebook po agad. Facebook agad ang titignan. Asan yung cellphone ko? Titignan. Facebook agad ang bubuksan. So ano mo na natin makikita? Story, My Day, videos ng mga vloggers na may kotse, may bahay, maganda ang buhay, piniflex. Diba? We are living in a self-centered generation. Puro selfie, puro self. Ang hirap mo ma-imagine na yung camera ngayon is, or sabihin natin yung camera is, anong tawag dito, yung maiimbento na yung kaya yung nafi-flip, yung nakaganyan ka na. Di ba dati, nung panahon dati, hirap na hirap ka, baka mamaya tabingi, baka mamaya pag selfie mo na ganyan, wala ka pala doon sa pinipicturean. Kasi ito lang yung napicturean mo, ganun pa, tapos di-film pa. Tapos kapag nangyari, pag nag-picture ka na ngayon na ganyan, pag mali yung angulo mo, sorry ka. Tapos after 1 to 2 weeks mo pa, bago makita yung ide-develop pa. Diba? Ang mahirap pa yun pag sa ID picture, tapos nakapikit ka, o 4 years mong titinisin mo. Kasi ID picture ganun yung panahon natin. Pero ngayon, may filter. Natatago yung tagyaman, natatago yung mga sa mukha. Kung mataba ka, napapapayat. Diba? Yung mukha, pag mataba ko dito. Filter. Ayan, payat na, ganda na. Diba? Palagyan na ng kulay, yung buhok. Diba? Ang daming filters yung may AI pa. Yung mukha mo, nalalagyan na ng ang tawag dito ng mga quote. Ganyan, nalalagyan ng, pa ba? Ay, nag-a-alarm po ata yung cellphone ko. Kasi uminom po ng gamot si baby. Kaya nag-a-alarm. Sorry po. Yun, so going back po, ito po yung mga sign that we are living po in the last days. Ano po yung sabi ng 2 Timothy 3:2? Sabi po 2 Timothy chapter 3 verse 2, people will be lovers of themselves. And ito po yung era kung saan napakataas po talaga ng vanity, ng pag-ibig po natin sa sarili natin. And ganun po talaga eh. Sana po samahan niyo ako ng panalangin po yun that Lord, basagin mo po ito sa amin. And kahit hindi po natin gusto, ganun talaga na po yung kultura ngayon eh. Na nagiging lovers of themselves, ng pera, nagiging mayabang, abusive, nagiging disobedient sa mga magulang. Ganun na po ngayon kasi we are living in the last days. Totoo po yun. Now, how we look at our status, our possessions, pera, yan na po yung nagiging importante po sa
Diba? Kanina, papunta kami dito, di naman alam ni Marky yung topic ko, pero nadaanan namin yung topic. Ganyan po ngayon eh. We want more money to buy more stuff, more things, to impress more people. Diba? Ganyan po ngayon makikita natin sa social media. Live dito, live dyan, kasi kung may bago ako sapatos, may bago akong ano. Ganyan po ngayon. Hingi tayo, Lord, we want more money to buy more stuff to be able to impress more people. Eh bakit po gusto natin magpadami ng gamit? Eh kayo lang naman nakatira dyan sa bahay. Bakit? Eh kasi nga gusto pa-impress. Gusto na may bahay po sa social media. Gusto siya naman ang bida, siya naman ang makaka-receive ng mga likes, ng heart. Ganyan. More selfie. Self-centeredness. Gusto mo ikaw naman yung pag-uusapan. Diba? Lukewarm means, mahal ko si Lord, pero mahal ko din ang pera. Mahal ko si Lord, pero mahal ko din ang mundo. Paano ka hindi isusuka? Paano tayo hindi isusuka? Kung gano'n. Malinaw na malinaw po ang Bible, 1 John 2:15. Maigsi lang po yan, 1 John 2:15 sabi, hindi daw pwede na mahal mo si Lord, tapos mahal mo din ang mundo. Ay kung mahal mo ang mundo, ibig sabihin, wala po sa atin yung pag-ibig po ng Diyos. Amen? Matthew 6:24, alam po natin Matthew 6:24, no one can serve two masters. Hindi pwedeng dalawa. Hindi ko naman po sinasabi na dapat maging mahirap na lang po tayo. Hindi po gano'n. Sinasabi po dapat maging extreme po tayo sa Panginoon. Dapat maging radical tayo sa Panginoon. Maging hot. Sabi nga ni Baby, hot. Di ba si Baby alam yung hot eh? Hot. Pag nakakita siya ng hot. Hot. Kahit hindi hot yun, hot pa din sa kanya. Maging hot po tayo sa Panginoon. Kasi minsan nangyari sa atin, kaso feeling natin kapag naging hot tayo kay Lord, paano na yung future ko? Kawawa naman yung mga magiging anak ko. Dapat isipin ko din yung kinabukasan ko. Pag puro church na lang ang pinagkaanuhan ko, hindi na ako makakapag-focus sa trabaho ko. Hindi na ako makakapag-focus sa studies ko. Ang dami namin ginagawang projects, thesis, ganyan, lagi na rin kayo sa mga kabataan ko, thesis, puro case studies, dami na nilang ginagawa ngayon. Pero isipin po natin, kung iisipin natin, yung kung gusto talaga natin na maging maayos yung kinabukasan natin, di ba naman mas dumidikit po tayo dun sa Diyos na ang hawak-hawak ay yung future natin, kinabukasan po natin. Si Lord po yung may hawak. Di ba? Wala pa nga po tayo dun. Nandun na siya eh. Alam na niya eh. Hindi pa nga natin alam yung kinabukasan natin, alam na ni Lord yun eh. Diba? Alam naman po natin, siya yung author ng pera. Kasi siya po yung blesser. Eh kung ayaw tayo ng ayaw, diba? Bakit tayo hiniwalay kay Lord? Diba? Walang problema sa bahay, walang problema sa kotse. Ang prayer nga po natin, diba? Mapuno pa tayo yan dyan sa labas na baka mahirapan tayo dyan na mag-parking. Kasi halos lahat ng members natin dito may kotse, may motor, may sasakyan. Diba? Yung wala nang ma-park yan dyan sa lahat, sa labas. Pero kung dyan na po nakasandal yung pride po natin, ayaw po yan ni Lord. Kung humingi na lang tayo, araw-araw, nabubuhay tayo para na lang sa bahay, para sa kotse, para sa pera, trabaho na lang ng trabaho, business na lang ng business, aral na lang ng aral, wala na, sandali lang, meron pong problema. Meron pong problema yun. Alam po ninyo, may mga, kayo rin naman po siguro, yung mga kilala po tayo, nakikita po natin ang mga mayayaman, pero mahal po si Lord. Diba? Mayaman sila, pero uma-attend sila ng Bible study. Mayaman sila, pero uma-attend sila ng mga cell group, nag-training sila. Mahal nila si Lord. Diba? Ang sinasabi po natin dito, mayaman ka man o mahirap, kung nakasandal ka sa pera, sa gamit, kasi hindi mo mahal si Lord, mas inuuna mo yung mga bagay na yan ng mga makamundo, hindi naman natin madadala sa langit. Meron po tayong problema doon. Diba? Pero ito po yung good news, Matthew 6:33. Pag inuuna po natin si Lord,
His righteousness. Sabi niya, and all these things. Gasgas na, and all. Lagi pong hina-highlight, laging in-emphasize lagi, and all these things shall be added unto you, unto us. Diba yung mga hinahabol sa'yo ng mundo, bonus na lang po sa'yo ni Lord yan. Diba? Makakamit mo yun. Pinakamataas na makakamit ng kahit sino man, ay bibigay sa'yo ni Lord yun. Diba? Alam naman po natin may mga mayayaman, pero gusto nilang magpakamatay. Sobrang mayayaman, pero gusto nilang magpakamatay kasi feeling nila may kulang. They feel empty. Amen po. Number 1, ano nga po ito number 1 natin? Lukewarm Christians, they love themselves and money. So stop being a lukewarm Christian. Number 2, they compromise and defend their sins. Kristiyano lang po sila for a period of time. Sunday, Christian lang. Pag Monday, wala na. Iba na. Pag Sunday lang sila, pupuri, taas kamay, ang ganda ng image, pero pag Monday na, wala na. Tapos ito pa po ang masama. Ipinagtatanggol pa po nila yung mga ginagawa nilang masama. Nire-rebrand nila yung packaging ng kasalanan, pero the truth is hindi naman nila mabubola at mabibilog ang Diyos at yung sarili nila. Dahil alam naman nila na kasalanan is kasalanan. Diba? Ngayon, nakikita po natin yan, adultery. Usong-uso po, diba yung mga kinasal, tas yung groom, pag umiyak daw yung groom, manluloko daw yun. Manluloko daw pag umiyak. So iba, uy, astig yun ah, gusto kong sama ako sa listahan. Yung mga picture naman, nanloko ng mga artista na umiyak. O mga tawag dito, live-in partners. Diba? Very normal. Sabihin ng iba dyan, oh, it's 2024. Hello? 2024 na kayo. It's normal. Kahit saan ka tumingin, normal na yun. Ang astig kaya, ganun pa yung sasabihin ng iba. Alak. Diba po? Alak, minamay-day. Kristiyano, nagsisimba pag Sunday, tapos Monday, Friday, kita mo, minamay-day, alak. Hindi, pagpatulog ko lang ito eh. Pero araw-araw pagpatulog. Araw-araw ang patulog. Alam po natin, hindi po KJ si Lord. Kaya po niya sinabing bawal. Dahil alam niya po masisira po tayo doon. Alam niya masisira yung pamilya natin, masisira yung anak mo dyan. Alam nga po natin, exciting lang po ang kasalanan sa umpisa. Sa una lang po yan. Pero pangako po ng Lord, paiiyakin niya po yung taong gagawa. To sin is not okay. Sabihin mo ako sa katabi mo, to sin is not okay. Amen. Sino dito yung hindi perfect? Magsabi ng amen. Amen. Nagkakamali. Ano ko, ex. Parang di na siya bumalik. Paano siya? So, yun, going back po, lahat po tayo, hindi tayo perfect. Pero, lahat po tayo nagkakamali, pero yung aware po tayo na nalalakad ka sa kadiliman and increasing yung kadiliman, hindi po yun yung will ng Panginoon. Ibig sabihin po doon, you are a compromiser. Nakikipag-compromise ka. Diba? Kailan po yung huling naging masaya tayo na lumaya tayo sa kasalanan? Yung walang kang kabigatan sa puso, yung masaya-masaya ka, yung binitawan mo yun. Diba? Kaya tignan po natin yung mga taong after nakapag-EGR. Talagang walang sukat malagyan yung ngiti eh. Talagang malaya! Talagang yung nag-EGR kami. Talagang ang sasaya talaga. Kahit nagtumugto yung mata, pero malaya. Naalala ko yung mga video pa kami nun eh. Talagang makikita mo ay lumaya to. Hindi sa sa bilibid. Sobrang saya. Hindi po tayo perfect, pero dapat meron po tayong sense nung dati yun, pero hindi na ngayon. Diba? Hindi naman po tayo perfect na hindi tayo nagkakasala eh. Pero we strive to be. Pero dapat aware po
tayong sense. Kung hindi po tayo lukewarm Christians, at may sense tayo na dati yun. Pero hindi na ngayon. Kasi nagpapatulong ako kay Lord. Amen? Amen. Number 3, lukewarm Christians, they rarely share their faith. They rarely, nakakabol pala ito, they rarely share their faith. Minsan lang nila i-share na Kristiyano sila. Ito na yun, sabi ni Lord, hindi kayo nagbibigay ng init, hindi rin kayo nagbibigay ng refreshment. Wala kayong silbi. Ito hindi na nga nagbibigay ng ilaw, nangyayari nang papatay pa ng ilaw. Nagdadamay pa. Ayoko na sa earth. Nagdadamay pa. Diba? Yung mga iba na nakikita natin, wala namang sanctity of pulpit eh. Totoo po. Meron po, holy po ang pulpit. Pero yung over, diba? Tatawanan po tayo ni Jesus dahil it's a matter of the heart. Sa heart po nakatingin ng Panginoon. Diba yung iba masyadong over na, huwag kayong ama na dyan, huwag kayong tumayo dyan sa harapan. Ikaw, makasalanan ka, bawal ka. Ikaw, soul leader, bawal ka dyan, hindi ka pwede dyan. Ikaw pwede dyan, bawal tumayo dito, makasalanan ka. Masyadong over, di ba? Ikaw, malinis ka ba? Bawal ka dyan. Hindi po ganyan si Lord. Si Lord, nag-iilaw po siya sa mga makasalanan. But ano po yung nangyayari po sa atin? We become apathetic. Wala nang interest. Hindi na tayo interesado. Manhid na wala ka nang pakialam. Wala nang nararamdaman. Ganun pakialam, wala nang pakialam at nakakalimutan na natin na only the gospel is the way. Lukewarm Christians, minsan na lang mag-share na pananampalataya nila. Kasi mas gusto natin yung convenient lang sa atin, yung comfortable lang tayo palagi. Ganon. Di ba alam naman po natin, pag magdi-disciple, mahirap yan. Mahirap pag nagdi-disciple. Pag nagdi-disciple tayo, magastos. Wala na yan. Costly, mahirap, hindi convenient. Di ba? Yung mga lukewarm Christians, ayoko dyan. Itutulog ko na lang. Kaya sabi ni Lord, lukewarm. Ang Dead Sea, bakit po dead? Tanungin niyo po ako, bakit? Bakit? Kasi po, walang binibigyan. Puro tanggap. Kapag hindi na po nagbibigay, dead ka na. Lukewarm ka na. Diba? Sa Dead Sea po, wala po kayo, kahit isa-research nyo pa, wala pong isda na nakakatira po doon kasi sobrang alat. Hindi na po siya nagbibigay. Wala siyang maibigay. Kaya siya Dead Sea. Wala po kahit anong nabubuhay po doon. Hindi po tayo consumer sa church. Kaya kapag nakatanggap po tayo sa Lord, i-share po natin. Amen? Ito, pinost ko ito kahapon kasi kahapon ko lang din po ito tinapos. The greatest demonstration of your passion for the Lord is your passion for the lost. Yung greatest demonstration po ng passion natin para sa Panginoon is yung makita, yung meron tayong passion sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi yung palaging puro tayo na lang. Kaya po, minsan labas-labas din tayo. Diba? Kailan po yung huling-huling love po natin si Lord? Yun po yung love na love mo yung tao. Love na love mo, hindi yung baliw na baliw ka na, hindi yung kaya mo, iwanan ako. Hindi po gano'n na. Yung love mo because meron kang compassion. Para sa tao na ito na, hindi pa ito nakakakilala. Hindi ko ito titigilan. Diba? Dahil wala na pong love sa Panginoon, wala na din po tayong love sa tao. Kaya ang ginagawa po natin, we judge, we cancel people. Pag nagkamali, okay, ganito pala siya. Okay. Gina-judge na natin. Sabi nga ng panahon na to ay mga judger. We cancel people. Stop being a lukewarm Christian. Sabihin mo nga po sa katabi mo, stop being a lukewarm Christian. Number 4, we think more about life on earth than eternity in heaven. Kapag namatay po tayo, ano po ba yung matitira? Yun talaga matitira. Hindi po yung
natin yung kaluluwa po natin. And yung kaluluwa po natin, si Lord lamang po yung kailangan ng soul po natin. And ang susi po dyan ay yung spiritual life po natin. Kaya nga po, di ba, tayo, habang nabubuhay pa, nag-i-invest tayo. Nagpapaganda tayo. Bibili tayo ng mga skincare, di ba? Papaganda tayo sa katawan natin. Bibili tayo ng Kojic o kaya gluta para gumanda yung skin ko. Di ba po? Nagkita tayo skincare and all. Nagpapaderma, yung iba, yung mga mapera. Pero bakit hindi po natin gawin? Sa spiritual life po natin, mag-invest po tayo. I-priority po natin si Lord. Di ba? Kaya nga po, believe po ako sa ating lahat na nandito. Itap mo naman yung sarili mo, sabihin, o kaya katabi mo, sabihin mo, congratulations. Yan. Kasi di ba pwede namang natutulog na lang tayo ngayon eh. Like, gusto-gusto ko lagi yung sinasabi ni Ate Jo. Sabi niya, sabi niya na, salamat sa Panginoon kasi pinanalo natin itong araw na ito para sa Panginoon. Kasi pwede wala ka dito. Di ba po? Kaya, bili po ako sa atin kasi nandito po tayo. Pwede yung pagpalit natin eh. Di ba po? Kaya mapalad po tayo kasi nandito po tayo ng gabi. Pero, ito po tayo. Umaattend po tayo ng prayer meeting, ng mga gawain, cottage prayer meeting, ng mga Bible study kasi we invest and we prioritize Jesus. Amen? Mas iniisip po natin yung pangbuhay or yung panghabang buhay sa piling po ng Panginoon. Diba? Hindi po yung kapag meron tayong mga gawain, lagi pa ang isip natin, naman, gastos lang yan. Laging, hindi po dapat ganun eh. May conference, may ticket talaga, gastos lang yan. Anniversary ng women, gastos lang. Ganun ang isip natin. Pero hindi. Lalago tayo dun eh, go lang. Amen? Amen, wala naman. Iba, wala naman tayo mapapala dyan. Ang patagal na yan, paulit-ulit. Yan lang lagi eh. Ibis na, after church, basketball ako. After church, matutulog ako. Marami pa akong gagawin eh. Dami pa kaming tapusin para sa school. Hello, are we here? Diba? I-start po natin na isipin yung panghabang buhay and stop being lukewarm Christians. Amen? Number 5, they only turn to God. Lukewarm Christians, they only turn to God when they need something. Genie nila si Lord. They only turn to God when they need something. Kapag meron lang silang kailangan. Sino dito yung naiinis kapag ka meron nag-chat sa'yo na kamusta? Yung matagal lang na kaibigan. Baka nga, kaibigan ko ba talaga ito? Ngayon lang nangamusta. O kaya tinawagan ka lang ng friend mo na yun. Kasi meron palang, baka naman Mars, pautang. Ang kasunod pala ng kamusta, no? Hindi nagpaparamdam sa'yo ng matagal ng panahon, pero pag may kailangan, kamusta? Yung mga lukewarm Christians, ganyan daw. Ganyan ang mga lukewarm Christians, lumalapit lang sila sa Panginoon kapag meron silang kailangan. Ayaw nila pag merong persecutions, kapag merong trials, kapag ka merong problema, may trainings, may discipleship, may mentorship. Gusto lang ng mga lukewarm Christians, puro answered prayers. Puro abundance. Ganun lang ang gusto ng mga yan. Magaling lang sila kapag merong kailangan sa Panginoon. And ang question ko po is, ito na-share ko na rin po ito before eh. Ifa-follow pa din po ba natin ang Panginoon kahit na may kahit pa? Maglilingkod pa rin ba tayo sa Panginoon kapag wala na tayong pera o mas lalo pa tayong lumalayo? Maglilingkod pa rin po ba tayo sa Panginoon kapag mayroon pong matinding pagsubok? Hindi yung pagsubok lang, mas matinding pagsubok. Pag mayroong persecution, magsaserve pa rin po ba tayo sa Panginoon kahit nahirap ka na? Diba? Minsan, dinadaan po tayo ni Lord sa mga ganyan po na bagay, circumstances, situation, para po matest po tayo. Diba? Example po natin, hindi na po ako lalayo dito po sa church po natin.
Buhay po ni Ate Kim. Diba? Pagsubok, pero nagpapasalamat siya palagi sa Panginoon, sa hiram na buhay, sa Panginoon. Nakikita po natin, lagi po nasa gawain. Nagpapagamit sa Panginoon, nagtuturo ng mga kids. At kanina naririnig natin, di ba, ang laki, ano po sa kanya yun, reward po sa kanya yun, tinuturuan niya dati, ngayon tumatayo na po dito. Di ba? Sino pa? Tita Mel. Grabe rin po pinagdaanan. Sabi ko nga ito, ano to Abraham to na babae. Ano to women of faith. Nakita naman natin dati lagi pinapatuto. Meron kami pinadialysis, meron kami pinapagatas. Tapos yung health rin niya, nagsasuffer na. Yung iba pa po niyang mga kamag-anak or ano pa, iba pang mga problema. Ang dami, pero pag meron gawain present, nangunguna pa. Grabe. Nauna na nga sa church na, iniiwan pa sa church. Nandito pa sila, may dala pa yung pagkain. Sila. O, kapag humingi ka, pwede. Sobra pa yung dala-dala. Marami pa po tayong mga kapatiran. Hindi na tayo titingin sa iba. Ikot lang natin yung mata po natin dito. Marami mapagpapastoran ka na agad sa buhay, sa life testimony ng mga kapatid natin sa Panginoon. Diba? Testimonies po nila, marami po sa kabila ng pagsubok, pinapadaan sila ng Panginoon sa mga ganyang bagay. They chose to still serve God. Amen? Talaga sasabi, Lord, I'm in. Hindi ako out, I'm in. Maglilingkod ako, present ako sa gawain, kahit gabi na yan, okay lang. Kahit na marami pa akong gagawin, okay lang. Kaya ko ng pagpuyatan, kahit senior na ako, okay lang. Malakas pa rin ako. Yung iba nga may maintenance, pero di na nagme-maintenance. Kasi, grabe yung pananampalataya nila. Dinadaan na lang nila sa healthy living. Diba? Exercise dito, kain ng mga masusustansya. Pero yung mga lukewarm Christians, hindi po ganyan. Umaayaw na konting ganun lang ng pagsubok. Ayaw mo naman church. Hindi mo na makita sa church. Umalis na lang, di ba? Nandyan lang kapag meron mong kailangan sa Panginoon. Last po, itong mga lukewarm Christians, they are in no difference from the rest of the world. Walang pinagkaiba. Yung kapag titignan mo, Christian, non-Christian, walang pinagkaiba. Parang, ang sakit po nun, pag tayo po, naging gano'n, di ba? Lagi pong nakikita. Diba? Pero sa totoo lang po nangyayari po yan ngayon. Walang pinagkaiba po sa mundo. Yung ang layo-layo po natin kay Jesus. Yung response natin sa problema, iba. Yung response natin sa pagsubok, iba. Hindi tayo nakaka-bless. Diba? Pinakamasakit po yung masabihan ka ng hindi ka na nakaka-bless. Masakit po yun. Saka isa pa po, since siguro, college ako. Yung meron kang kakilala, yung meron kang bagong makikilala, tapos sasabihan ka ng, ay, Christian ka pala. Masakit po yun. Kasi may sabihin, hindi halata na Kristiyano ka. Diba? Alam niyo po yun, kakain ka na lang. Yun nga lang isang malupit at magandang example. Yung bago ka kumain, magpipray ka. Doon pala, makikita ka na. May siguro Christian to, kasi nagpipray bago kumain. O kaya the way ka magsalita. Christian siguro to. Ay, Christian talaga to. Hindi yung, wala tayong pinagkaiba. Yung mga lumalabas sa bibig natin, walang pinagkaiba sa mundo. Alayo natin kay Jesus, ang cold natin kay Jesus. Hindi na natin pinupurso si Jesus, kaya nagiging ganon. Diba? Yung marriage ng believer at yung marriage ng unbeliever, wala na rin pinagkaiba. Hindi na rin nakaka-bless. Yung parenting ng Christian at ng parenting ng hindi Christian, parehas na din. Yung pagiging estudyante, pagiging worker, nagtatrabaho, wala na rin pinagkaiba sa hindi Kristiyano. Panliligaw, your relationship, pareho na lang sa sanlibutan, yung lumalabas sa bibig natin. At sa mga non-believer, wala nang pinagkaiba, parehas na lang, hindi na nakaka-bless. Wala. Minsan nga, ang pa dito, mas worse pa tayo. Sa unbeliever.
Di ba? Kaya po minsan na nga lang po tumayo po dito sa harapan po niyo to preach the word. Madalas makikita po ninyo magbiro-biro, kekoy-kekoy, ganyan. Pero sa totoo lang po, with all my heart, iiyak po natin yung body of Christ. I-ano po natin, minsan talaga po sa madaling araw. Talagang ano po, nag-stay po ko, lalo na nagtatrabaho pa po ko, na share ko naman po yun sa inyo. Yung lunch break ko, yun dun yung oras ko para mag-devotion. Ay talagang iniiyak po talaga ang body of Christ. Iiyak po natin ang isa't isa. Hindi lang po yung church po natin, lahat. The whole body of Christ. Ako po, gusto ko po na kapag nakita po tayo ng iba, yung may masasabi sa atin na may kakaiba sa'yo. May something na kakaiba eh, parang nagniningning. Yung alam mo parang may problema na nga, pero parang masaya pa din. Nakaka-bless pa din. Hindi yung Kristiyano tayo, pero pag nakasalubong ka, uy, ano naman sa hindi talaga ay, sira na naman yung araw ko, nakita ko si ganito. Ako, wala na tayong pinagkaiba sa mundo. Dapat po i-goal po natin yung gano'n, yung mga kasalubong tayo, may makakita po sa atin, na parang may something talagang kakaiba eh, sa'yo eh. Kasi gano'n eh. Meron kasi tayong Kristo sa buhay natin. Kaya i-goal po natin yun. Hindi po yung pag tinignan yung Facebook natin, yung Instagram natin, lalo na sa Twitter, yan. Lalo yung mga senior, di pa alam yung Twitter. Pag nagbisita yung Twitter, naku, mas marami kayong makikita dyan. Nagrabe talaga, labas ng mga hinanakit. Dahil pa ang mga non-believer. Magulat na lang kayo, may pa-life verse pa sa Facebook. Pag tinignan mo, life verse, Matthew 6:33. Pag-score mo na ganyan, ay, puro mura na, naku. O kaya isi-share yung ganito, kabastos sa kaanuhan. Wala nang pinagkaiba sa sanlibutan sa mundo. Di ba kaya di ba sinasabi, pag may mga nambabash, mga Kristiyano pa naman doon, may pa-verse pa sa timeline, sa profile. Grabe naman pala salita ng ganito. Grabe naman pala. Wala na pong pinagkaiba sa mundo. Lukewarm Christians po ay ganyan. Walang pinagkaiba sa mundo. Kaya sabi po ni Paul kay Timothy, But you, man of God, flee from all of this, but pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Sino po dito yung gusto mag-level up? Magsabi ng Amen. Amen. Yung kahit bata pa lang tayo, at our young age, or kahit sa edad po natin ngayon, yung masasabi mo na hindi yan yung pinupurso ko eh. Hindi yan yung pinupurso ko ngayon. Hindi ko sinasayang yung buhay ko sa mga bagay na walang kwenta. Yung mga ganong bagay, pero mas pinagtutuunan mo ng pansin yung gawain ng Panginoon. Kahit ganon, may kotse ka, may bahay ka, may ipon ka. Di ba? Hindi po yun, mahirap at hindi po yun imposible. Yan po yung pinagpipray po natin sa bawat isa. Sa mga lukewarm po, may good news naman po. Sabi ni Jesus in Revelation 3:19-20. Sabi doon, those whom I love, I rebuke and discipline. Di ba ganyan naman po? Kahit naman po yung mga magulang, di ba? Lagi po sa atin sinasabi, pinapagalitan yung anak, pinapalo yung anak, pinagsasabihan yung anak, kasi mahal natin sila. Sabi rin po ng Panginoon, so be earnest and repent. Verse 20, here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Good news po. Good news po sa mga lukewarm. Kahit sinasukan na ng Panginoon, yung mga lukewarm, love pa rin po ng Panginoon ang mga lukewarm Christians. Sinusukan niya na oo, pero love pa rin ng Panginoon. Love tayo pa rin ng Panginoon. Kasi sabi, those whom I love, I rebuke and discipline. Kaya ganito yung sinasabi niya sa letter niya. Kaya ano po ang dapat gawin? Number one, sabi
sabi po doon sa verse, means zealous, literally boiling with heat. Yung talagang on fire. Meaning, na sinasabi ng Panginoon, huwag na po tayo magpakalukwar. Yung on, off. Mamaya, nandito. Wala. Nandito, wala. Maging on fire po tayo. Bakit po mahalaga yung apoy? Di ba alam po natin, kasi yung apoy, ito po yung nagsasimbolo po ng presensya po ng Panginoon, ng Holy Spirit. Marami po pinakita sa Bible, burning bush, yung pag-ano rin po ng ginamit ng Panginoon na symbol, the fire of God. Kaya kapag hindi na po tayo umaapoy, wala na po yung presensya ng Panginoon sa buhay po natin. Number 2, sabi, ano dapat gawin? Repent. Sa verse, aminin po natin sa sarili natin, repent. Hindi yung may nagme-message, hindi ako yan. So, sobrang na tayo sa sarili, hindi ako yan. Aminin po natin sa sarili natin, minsan ganito ako. Oo, ako to. Hindi na po malalayo, minsan ganyan din ako. Di ba may times po na kapag lalabas na naman, ganito, hindi natin talaga minsan na Pero yes, di ba, ayaw po natin maging judgmental, pero huwag po tayong magpa-deceive na porket sa loob po ng church, meron pong relationship kay God. Di ba, alam po natin, proximity doesn't mean intimacy. Hindi porket nasa church, may intimacy kay Lord. Nearest doesn't mean closeness. Hindi porket malapit, nandito, close na po sa Panginoon. Diba? Service doesn't mean relationship with God. Diba? Sunday attendance doesn't mean relationship with God. Hindi po, ganun. Huwag po tayo magpa-deceive sa ganun. Kaya, aminin po natin sa sarili po natin. Aminin po natin sa Panginoon. Number 3 po, last, na dapat gawin po natin, sabi, Jesus is knocking and open the door. Imagine, Christian ka na. Christian na tayo, nasa church ka, nagsuserve ka kay Lord, pero kumakatok pa rin si Lord sa puso mo. Madami pong Christians na hindi pala talaga Christian. Kasi kumakatok pa din si Lord sa puso nila. Yun po ang pinakamasakit. Matthew 7:21-23. Alam na po natin yung verse na to. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Sabi ni Lord, hindi porket nagpo-perform ng miracles, hindi porket nagpipreach, lagi mo nakikita pag Sunday, sumasayaw, kumakanta, nagpe-preside, usher, laging nandiyan sa upuan niya. Meron po relationship sa Panginoon. Nakakalungkot po, pero ito po ang nangyayari po ngayon sa panahon po natin. Amen? Amen. So, stop being lukewarm Christians. Amen. Sabihin po natin sa katabi natin, stop being lukewarm Christians. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa inyong mga salita ngayong gabi po ito. Tunay nga, Panginoon, it is a totally reminder and a rebuke, Panginoon, for all of us, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo binubuksan ang aming mga puso, ang aming mga mata, ang aming mga isipan, O God, na sa panahon po ngayon ay hindi po kami nalalayo, O God, sa Laodicea, O God. Yung kultura, Panginoon, ng Laodicea, kultura na rin po namin ngayon, O God. Marami kami nakikita ganito. But Father, help us, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabasag ng mga sarili namin, Lord. Tulungan mo kami, O God, na hindi maging self-centered, kundi maging Christ-centered, O God. Makita, Panginoon, sa amin yung difference, Panginoon, na meron kaming Diyos na pagkakakilala at makita po yung glory mo, Panginoon, sa puso, sa buhay namin, O God.
papurihan, Lord. Hindi lang kami tuwing prayer meeting, Christian Thursday, Saturday, o God, na nasa church kami. But Father God, every time, Lord, every day, every minute of our lives, O God, is Ikaw po yung mapapapurihan, Lord. Mga tao makakakita sa amin, O God, makakasalamuhan namin, Lord, is makikita po sa amin, mabibless kami. You will use us, O God, as a channel of your blessing, Lord. Kaya naman, Father, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Father God. At handa kami, Panginoon. Binubuksan namin ang aming Panginoon mga sarili. Ikaw ang kumilos sa amin, O God. Nagpapatulong kami sa inyo, Panginoon. Kaya naman po, Father God, sa inyo na po namin inaalay ang lahat ng mga bagay po na ito. Maraming pong salamat. Selyuhan mo, Panginoon, ang aming pong mga narinig na inyong pong salita sa gabi pong ito. Purihin ka, O Diyos, sa iyo lamang po ang lahat ng mataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Hallelujah. Praise God. Tunay na salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe. Ang bawat isa sa atin, deserves natin yung sarili natin.